Yo, this is Top Flight, and we're back on our SB19 journey. A couple people have said we need to check out some of these like behind the scenes type things that they have. The episodes, I'm gonna see what it's all about. It's called Making, I think, the Making Film. SB19, what the Making Film episode 1. So we're gonna go through these. If y'all like them, we'll keep watching them. Let's just go through and see what's popping with it. I always like to learn just a little bit more also, you know what I mean? Like, So we can see more with the artists, so you can connect with them in different ways. So let's get it. get into it. What? So, dito sa kantang to, it's about parang raising your flag and being proud of yourself and loving yourself. So, kumbaga, pag hindi mo kasi minahal yung gawa mo, hindi mo minahal yung sarili mo, hindi lalabas yung tunay na potential or yung natatagong galing mo. Tuturuan ka ng kantang to. Pag napakinggan mo, tuturuan ka kung paano maging, yun nga, sinasabi ko kanina, kung paano maging proud sa sarili mo, kahit ano pang status mo sa buhay, gano'n mang kaliit o kalaki. Nung napakinggan ko siya, nung nabasa ko yung lyrics, parang nagkaroon ako ng mataas na pag-asa na maabot ko palalo yung mga gusto kong maabot sa buhay. Itong kanta na to, parang ito na siguro yung mag-represent ko sino kami talaga. Dito na namin papakilala ko sino kami. Kumbaga, yung parang kung ano yung meaning ng kanta, yung sarili naming flag. Kasi yung kanta, di ba, about siya sa parang kung sino ka man, maging proud ka sa sarili mo, may sarili kang bandera. And this time, ito yung kanta na magpapakita nun, yung individuality namin and yung pagiging grupo namin. Ay, ito pala, hindi mo meron sa sinasabi. Lalagyan ko na. Alam mo, naisip ko dyan, Hindi, inisip ko. Yan ba yung bago? yung sa part niya, yung sa part niya, yung transition, parang, alam mo yung sa teaser ng Blackpink, yung gumagalaw ng camera. Tapos may mga nakalutang na papel sa paligid mo, ikaw lang yung gumagalaw ng mabilis, yung papel nakastop. Okay. Parang tapos yung mga papel mo, yung papel, mapa, Mahirap yun dyan. map, Yung, tapos kung pwede ano yun, pwede yun. Yung parang Iniisip mo sa- ba yung parang gagalaw yung camera na gagalaw? Robot yun eh. Robot yun. Nakaprogram ni mismo yung ano yun eh. nag-practice na siya. Grabe na. Dapat doon, steady yung kamay mo no? nun. Ang ganda nung tunog. Ito sobrang ako lang ka. Super as in. Parang hindi sinaramdaman ako. Nakababa yung Kaya bigatan mo na ba yung... Masama naman ang pinagawa. Hindi pa rin sila mo nagpapabigatan ng gitar dito. Mahina rin kasi yung guitar eh. Hindi pa to hard gitar eh. Tapos, yun nga, yung katulad sinabi mo, sabi ko, huwag gawin pop yung distortion, gawin niya tali. Gawin yung tali. Para mabigat talaga tayo. Kaya din yung may mga scratches kasi gusto ko ayokong all throughout the song parang mabigat yung gusto ko sa ending may maging happy yung feeling. Okay din sa ako sa ganun. Tapos dun sa last chorus nito parang di na ba lang sa naman yan Lord banat iwagay mo tapos parang mag-i-sketch tapos bigla magpapalit ng vibe na parang happy na hip-hop-ish na parang ma-bounce na. Old school. Maging old school ba na? Pero basta yung una natin, yung mauna natin, parang gigera talaga. Ganun. Tapos ano. Guys, ayun yung idea. Yun nga, alam mo na naman yun, yung progressive. Talaga gusto natin yung parang kikilabutan talaga sila, di ba? So umpisa pa nga lang yung tunog pala nakakilabot na yung trumpets. Yung sinur ko kasi to parang I was thinking more of people in general. Siguro I was also talking about SB19 as a group, kung ano yung music namin or kung ano kami. Kasi in the previous releases namin, yung mga nag-compose is Korean nung kanta. So, ang kinontribute lang namin is yung lyrics. So, and minor changes sa mga melodies. This time, mas nag-contribute or
solely SB19 yung nag-contribute sa paggawa ng kanta. And I think, and I believe na kumbaga naipasa namin o nailagay namin yung soul namin dito as a person, not just a Filipino. Na-imagine ko pa kanina yung music video na yun kasi siguro talaga. Dito po tayo ngayon sa... Hindi ako makapagsimula. Dito po tayo ngayon sa... So, dito po kami ngayon sa... Nandito po ngayon sa bahay ni Place ni Sejun for demo recording. Number 2, demo, second demo. And... ayun yung isa. Just a little like home studio style thing too, which is kind of crazy. Oh, ganda! Oh, ganda nun! Very enchanted. Pare-parehas lang tayo may pagkakaiba. Di ba? Ika nila, ibang mundo na kikita niya. Mabuting iba, di kaya nila. Pikit ang mala, ang tama wala. Wait-depende, ulit-ulit. Hindi, sabay, Mapapaano ka eh. Na-excite ako. Na-imagine ko, iba-ibang parang ito sobrang bigat. Tapos pagdating sa part natin, magiging soft. Tapos biglang, my God. Bumalik ako dun sa pinanggalingan, sa roots namin. So, yung mga kanta talaga, parang connected and parang pinapoint out talaga nila na may pinanggalingan kami and eto kami. Tapos, doon na nagsimula yung parang, what? Ano ba yun? Ano ba yung pinagmula natin? Di na magpapaawat. Ay, napala yun. Tapos di na magpapaawat. Iwawagay wayang watawat. Oo. Yung wow, I-record natin. Ayan lang. Actually, lahat dapat dun. So, di na magpapawat. Tapos ano pa? Apat natin sa'yo. Maniwala, darating ang mga biyaya, higit pa sa lahat-lahat ng nawala. Maniwala, darating ang mga biyaya, higit pa sa Wala. Isa pa. Darating ang mga biyaya, higit pa sa lahat-lahat ng nawala. Hey! Yay! Every time na nagre-record naman kami, lagi kong ine-enjoy yung moment na nasa loob ako ng recording studio na pag ako na yung nasa harap ng mic, sobrang ine-enjoy ko lang yung moment na yon na nandun ako. Pero this time kasi siguro nagdagdag lang ako ng konting ibang attitude ni Stel, parang ganun. Kasi yung kanta namin parang palaban eh, kumpara dun sa mga kanta namin before na Go Up, Alab. So parang sa recording namin, sa mga recording practices namin, talagang nilalagyan ko ng konting angas yung iniisip ko, siga ako, ganun. Para lumabas yung character ko, kahit hindi pa sa MV, kahit sa boses ko pa lang, parang ma-portray ko na yung character na gusto kong ilabas para sa kanta na to. Yun. Honestly, ako talaga, kumbaga, tinrain, hindi ko masabi tinrain talaga, pero totally hindi ganun kasi kapos din sa time, pero tinatry ko magsingit ng practice time for myself din talaga to improve yung mga naglalak ako na bagay. So, ayun yung mga isa sa mga pinaka-focus ko na globalization. Ganun mag-isa kahit nasa bahay na ako at the same time. Tsaka parang sinapuso ko rin talaga itong kanta na. Ako, very nervous ako. Hindi ko alam bakit, pero kahit na ako yung sumulat ng kanta, kahit ako yung nag-compose, parang feeling ko bago pa rin sa akin yung kanta. Siguro dahil gustong-gusto kong maganda yung kalabasan, kaya
sobrang kinakabahan ako. Pero at the same time, sobrang excited ako at masayang-masaya kasi sa wakas makakapaglabas kami ng kanta na kami yung magpa-first, kami yung gagawa, kami yung sumulat or kami yung gumawa, parang ganun, na talagang SB19. Siguro, kasi ako, lagi ko rin to sinasabi sa members na I want them to be proud of themselves. I want them to, step up, to be proud of what they do. Kasi if hindi mo mahal yung ginagawa mo or hindi mo mahal yung sarili mo, hindi magpo-project yung the best you. So ako, as much as possible, at palagi kong pinapaalala na sa mga kagrupo na maging proud kayo, gawin niyo lahat ng mga kaya niyo. Even though parang ironic kasi ako, mahilig kong idaw yung sarili ko. Parang lagi akong lagi akong may self-hate, parang gano'n. Parang feeling ko, parang hindi pa enough yung ginagawa ko. Pero ayun, parang gusto ko sana sa ibang tao ma-push sila na parang maging proud sila para naman mailabas nila yung potential nila. Raise your own flag. Be proud and love yourself. That's dope to see them in that. Yung rehearsal, sobrang iba. It feels way less produced. It feels more authentic. Yeah. now. Sobrang iba. Saka mas na-feel ko na I'm glad we watching nag-grow this kami as a because performer. they're not like They don't have the same resources that a lot of people even out here have. Like, and they're some- killing people. They're Crushing killing it. And it's like to see that, to even be like getting your I guess you can kind of say like the structure, your skeleton in a home studio and then taking it over to the main studio. Like that's like an independent artist grind. And so you can knock it out. And they don't even they're not dressing flashy, because we see just dudes out here, they just get a little bit of money and the studio is filled with smoke. And this counts for rappers, rockers, everything. We even seen country artists like this. The studio filled with smoke. It's girls everywhere going crazy. You know what I'm saying? And it's like to see that much what's the word that I can say? Disciplined. Like that disciplined level of like, I'm just here to get the music done and I'm getting the music done, and we're so connected with the music, between the dancing, the recording, to the video process, all of that. That's dope to be that disciplined, because you see these dudes like, I can show you an independent artist just got a little bit, and then they can't even they want the videographer to come up with the whole video, and then they want somebody else to do the dancing, and then all they want to do is just go write the verse, rap it, and then half the time they ain't even rapping, they smoking and all this stuff like that. It's dope to see them in that light, because they're like, it's like what everyone said from the jump. Like everyone was like, they're super humble and they're super like just really about just making the music and doing what they do, and that's dope to see. Like, Shout out comment, to subscribe. Yeah.